Ang kahon ng musika sa isang lumang tindahan ng antigong kagamitan sa probinsya. May isang kakaibang bagay na laging kapansin-pansin sa mga bumibisita. Isang maliit na kahon ng musika. Ang kahon ay yari sa kahoy at may mga inukit na rosas sa takip nito. Napakaganda ng disenyo, ngunit may kakaibang enerhiya na bumabalot dito. Ayon sa tindero, ang kahon ng musika ay may misteryosong kwento. Si Ella, isang dalaga na mahilig mangolekta ng antigong gamit, ay napadpad sa tindahan. Kaagad siyang naakit sa kahon ng musika. "Magkano po ito?" tanong niya sa tindero. Ngunit nagbabala ang matanda. "Huwag mong kunin ang kahon na yan. Hindi mo alam ang sumpa na dala nito." Ngunit sa kabila ng babala, binili pa rin ito ni Ella. "Hindi ako naniniwala sa mga kwento-kwento," sabi niya sa sarili. Pag-uwi sa kanilang bahay, maingat niyang inilagay ang kahon sa kanyang kwarto. Sa tuwing iikot niya ang susi ng kahon, isang malumanay at nakakaakit na musika ang lumalabas. Sa unang gabi, natulog siya habang tumutugtog ang kahon. Ngunit pagkagising niya, nakaramdam siya ng malamig na hangin sa kanyang kwarto. Ang unang pangyayari kinabukasan, habang abala si Ella sa paglilinis ng bahay, bigla niyang narinig ang tunog ng kahon ng musika mula sa kanyang kwarto. Napaisip siya, hindi ko naman ito inikot. Nang pumasok siya sa kwarto, nakita niyang bukas ang takip ng kahon at tumutugtog ito mag-isa. Napansin din niya ang anino ng isang tao sa salamin ng kanyang cabinet. Lumingon siya, ngunit walang tao. Ang kwarto niya ay naging mas malamig kaysa dati at ang amoy ng lumang rosas ay kumalat sa paligid. Nagdesisyon si Ella na bumalik sa tindahan upang alamin ang tungkol sa kahon. Ayon sa tindero, ang kahon ng musika ay pagmamay-ari ng isang dalagang nagngangalang Clara noong unang panahon. Si Clara ay mahilig tumugtog ng piano at gumawa ng kanta gamit ang kahon. Ngunit bigla siyang nawala isang gabi. Ang sabi-sabi, ang kanyang kaluluwa ay nakakulong sa loob ng kahon, naghihintay ng bagong biktima upang palayain siya. Kapag ang kahon na yan ay tumugtog mag-isa, ibig sabihin may kaluluwang tinatawag ka, sabi ng tindero. Huwag mong hayaan na manatili ang kahon sa bahay mo. Ang lagim ni Clara. Hindi pinakinggan ni Ella ang babala. Sa sumunod na mga gabi, ang kahon ng musika ay palaging tumutugtog sa 10 oras ng gabi. Nararamdaman niyang may nakatingin sa kanya habang natutulog. Minsan, nagigising siya sa tunog ng piano, kahit wala namang piano sa bahay nila. Isang gabi, habang nakahiga, naramdaman niya ang bigat sa paanan ng kanyang kama. Nang dumilat siya, nakita niya ang isang babae na nakaupo roon. Maputla, duguan ang mata at nakangiti sa kanya. "Salamat sa pagbukas mo ng kahon. Malaya na ako." Natulala si Ella, hindi makagalaw sa sobrang takot. Ang babae ay unti-unting lumapit sa kanya, hawak ang kahon ng musika at nagbulong. "Ngayon, ikaw na ang magbabantay sa kahon." Kinabukasan, natagpuan si Ella ng kanyang pamilya sa kwarto. Nakaupo siya sa kama, yakap ang kahon ng musika at parang nawalan ng ulirat. Simula noon, naging tahimik at malayo ang loob ni Ella sa kanyang mga mahal sa buhay. Ang musika mula sa kahon ay palaging tumutugtog sa gabi at ang bahay nila ay napuno ng kakaibang presensya. Ayon sa mga kapitbahay, minsan nilang naririnig ang pagtugtog ng piano at ang boses ng isang babaeng kumakanta sa bahay ni Ella kahit wala naman silang piano. Hanggang ngayon, nananatili sa baryo ang kwento tungkol sa kahon ng musika. Ang sinumang magmay-ari nito ay tila napapasailalim sa sumpa. Kapag narinig mo ang musika nito na tumutugtog ng mag-isa, magdasal ka na. Baka ikaw na ang susunod na tagapag-alaga ng mga kaluluwang nakakulong sa loob nito.